Kaya pala karamihan ay hindi nakakapag-ipon dahil maling saving formula ang ginagamit natin. Pagka-receive natin ng income, una nating binabawas mga bills natin or gastos. Bahala na kung may maipon. Pero dapat pala, para tayo ay makapag-ipon, alam natin yung correct saving formula. Ito yung pagka-receive natin ng income, una nating ibawas yung savings natin. And then yung matitira, pagkakasyahin natin sa expenses natin. At kung gusto natin na specific, pagka-receive natin na income natin, 10%, ito yung unang ibawas natin. Ito yung tithes, ito yung donation natin sa church. Kasi sa lahat ng blessings natin, syempre galing yan kay God. Kaya binabalik lang natin sa church kung saan tayo nag-grow. And then 20%, ibawas din natin sa income natin. Ito naman yung savings natin para tayo ay may mapalago sa ating asset. At yung natitirang 70%, ito yung pagkakasyahin natin sa expenses and lifestyle. At kapag tayo ay nakakapag-ipon na, maganda ay matuto rin tayo mag-invest. Kagaya dito sa sample natin, kung 3,000 per month ang iyong naiipon at nai-invest, halimbawa kumikita ng 12% per year, after 20 years, ang projected fund nito nasa 2.7 million. Paano pa pag mas malaki ang kaya mong ipunin? Halimbawa, 5,000 per month, nalalagay mo sa 12% per year ang average na interest. After 20 years, pag nagawa mo to ng tuloy-tuloy, ang projected fund mo nasa 4.5 million. Again, sa pag-iipon, mas marami yung tinanim natin, mas malaki yung tinanim natin, mas malaki yung aanihin natin. Kaya dito, mas malaki ang projected fund ng 5,000 ng inipon kaysa sa 3,000 per month. And to know more about savings and investment, message mo lang ako sa Facebook, Roancelis Capistrano.